Okay, latest update ulit tayo dito sa sa labas ng bahay ni Tatay Digong kung saan may mga nagvi-vigil. So, time check ho tayo muna. It's 4:05 na ng umaga. And ako aalis na ulit no at matutulog na. So, kumbaga okay na yung presensya ko dito. At kahit paano din ay na-share ko na din sa inyo yung ganap dito. Anong hitsura no right after matapos ang birthday celebration ni Tatay Digong. So, big event no nakarang araw. So, 2 days na nakalipas since na ngayon, March 30. Ngayon, ano bang ganap dito? So ito yun, latest nga update. March 30. May mga tao pa rin naman dito mga nagpupuntahan, nag-vigil. As I've said na ang mga tao dito sa Davao City is salitan no, ang pagbabantay dito sa bahay ni Tatay Digong. Yung iba dito tatutulog, may bitbit ng mga bata, maliliit no. So ganyan ka dedicated ang mga tao dito sa Davao City na magbantay, mag-vigil sa bahay ni Tatay Digong. So ano bang purpose talaga ng pagbabantay ng bahay ni Tatay Digong dito? Siyempre, yan na nga ang nakuhang intelligence information no nila VP Sara or ng kampo ng mga Duterte. Balikan natin March 13. So ibig sabihin pang ilang araw na ba ngayon no sa ating pag-aantay. Okay, so it's day 17 no sa mula nung narinig natin yung balita na lahat ng kabahayan ng mga Duterte ay hahalugubin no or merong search warrant or i-raid nila sa kadahilanan. Ano ba ang rason? Ano bang kadahilanan ba't nila i-raid? So ang sagot doon ay hindi natin alam no. So bakit nga ba no? So siyempre tayo lahat naman meron tayong mga kurot opinion, meron tayong mga speculation, meron tayong mga assumptions no, pero hanggang doon lang muna yun. So, syempre, di naman nila sasabihin din talaga ng mga taga-palasyo, no? Ng hanin ng mga PNP, kaya kay General Torre kung anong purpose ng search warrant. Pero, base sa ating mga naririnig ng mga search warrant, di ba? Sino-sino ba yung mga, mga kapitbahay natin, kakilala, mga sikat na mga personalidad sa politics na niraid ang kanilang mga bahay, di ba? So, for example, yung sa time ni Espinosa, mayor ng Albuera Leyte, not sure kung mayor or vice mayor. Same with Parohinog family sa may Osamis City. Osamis ba yun? Or basta somewhere in Mindanao, no? Northern Mindanao. Ngayon, ang search na yon is sa time yun ni Pangulong Rodrigo Duterte, isi-search ang mga bahay na yun kasi suspected sila na meron silang mga tinatagong mga droga, baril at kung ano-ano pa, no? So yan po yung pagkakaalam natin sa mga search warrant. May mga baril, parang somewhere in Batangas din no, parang meron akong meron tayong nabalitaan or meron akong nabalitaan dati na parang barangay captain if I'm not mistaken na na-raid siya tapos nakuha ng mga decalibre, mga high end or mga weapon, mga baril. So ngayon ito mga Duterte family, for example, itong bahay ni Tatay Digong, ano ba ang i-search nila dito? Ito namang bahay na to ay hindi naman to bahay na bodega no, ito ay bahay like siya, like tahanan talaga siya no. Home is not a house is not a home. So ano ba pinagkaiba ng house at home? Di ba? So ang home is yun yung home sweet home, di ba? So home is merong nanay, merong tatay at anak. Yung house is house lang siya, parang para sa akin no, ito yung aking interpretation sa salitang house. A house is just a structure built up na house, yun no. So structure lang siya, physical bahay, I mean house. May nakatira o wala, ang tawag dyan house. Pero pag house yan na walang nakatira, ang tawag dyan house lang. Pero kung ang house na yan ay meron nakatirang tao, masayang nagmamahalan, ang samahan, di ba? So ang tawag dyan is home. Tama ba ako doon? Kung hindi, correct niyo ako sa comment section. Anyway, so yan na nga, so ito ay home. Di ba? Kita niyo naman, yan. That's home sweet home. Bahay talaga yan. Literal na bahay, like home, no? Oo. Tahanan ng pamilyang Duterte. Ma'am Hanelet Avancenia, Miss Kitty Duterte, and si Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Yung bahay na yan, di ba? Kita niyo naman ang mga anggulo, maging ng mga video natin sa likod tayo ng Global Township, kita naman natin, di ba, hitsura ng bahay ni Tatay Digong. So wala tayong makikitang baka meron siyang mga secret passage na parang mga bodega, ay ito sabihin parang basement, no? Or yung underground or tunnel na kapag papasokin mo, ilagusan siya papuntang China. Lagusan papuntang Amerika, di ba? Hindi naman gano'n, no? Walang gano'n ng bahay na Tatay Digong. Hindi natin makikitaan na meron siyang ganyan sa kanyang loob ng bahay. Wala siyang wala tayong makikitang helipad, di ba? Di ba mostly, di ba pag mga high profile na mga tao, mga VIP, di ba may mga helipad yan?
in case of emergency. Oh. So itong bahay na Tatay Digong, walang ganun, bahay na talaga siya. Parang wala nga silang ano eh, wala silang tawag nito. Ayun, yung gate nila oh, yun oh. Very simple, home sweet home. Yan lang yun. So yun po yung ano kaya ang magiging purpose sila, bakit i-raid? Hindi naman sila level ni yun na nga ni Alvera Leyte, mayor na si Espinosa, and Parohinog family sa Osamis. So ang mga tao dito nagbabantay pa rin hanggang ngayon no. So ibig sabihin, since in-update na din naman, so sabi ko na lang, kumbaga i-retire ko na lang dito kung anong ganap dito. So syempre ito na, medyo ano na siya ngayon no, medyo ino-organize na siya. Oo. Siguro dahil nung birthday nga ni Tatay Digong, dinagsa ng napakadaming tao rito. Na according pa kay ma'am kanina, halos magkaubusan ng mga pack lunch. Oo. Kasi nga syempre, ada nga naman na hindi mo pa kakainin yung mga tao, birthday yan, di ba? Kahit dun sa ano, kahit dun sa Rojas Avenue, may mga pack lunch din na dinidistribute. Tubig, gano'n no. So ito yung ganap dito. So latest update, ulitin natin ang time check ho natin. It's 4:11 kasi ako'y aalis na, uuwi na. So i-vlog muna natin dito yung kaganapan ng setup. So it's a still no, may mga tao pa rin nagbabantay dito. So 4:12 pa. Meron akong gustong i-contribute dito maliban sa aking presensya, sa aking pagbablog dito. Gusto kong kung may pera lang sana ako kaso wala eh. Kumbaga ito lang, idea ko lang to, pero nagkaroon ako ng idea na ano kaya pwede ko makontribute na itulong ko sa mga taong nagbabantay dito kasi wala tong sahod dito mga hagala. It's for free, talagang solid support and show love lang talaga to. Kumbaga ito yung parang response lang tong ginagawa, response lang natin mga Pilipino, actually hindi lang mga taga Davao, di ba? Kundi buong mundo no, basta mayroong Pilipino na minamahal natin yung mga Duterte family, di ba? Bakit natin ginagawa na kahit di naman tayo sila kaano-ano, di ba? Hindi sila kamag-anakan. Ginagawa ho natin yan dahil nga sa napakaganda na kanang ginawang mga bagay nung si Tatay Digong ay nasa katungkulan bilang Pangulo, di ba? So what more sa aming mga taga Davao na dito talaga siya naging mayor for 21 years no. At hindi lang siya no, talagang pinamana niya pa sa atin ang kanyang mga anak no? Si DP Sara, si Kong Pulong Duterte, tsaka si Mayor Basti. Ginawa ho natin yan just for free dahil nga sa kumbaga parang yun lang yun. Kasi babayaran natin ng pera si Tatay Digong, pamilya, Mayor Duterte family. Ito pala yung kumbaga I appreciate your help yun eh, kasi ibig sabihin I appreciate your good doings, so di ba? Di ba ganun yun sa mga grocery store? Kasi dati akong bagger sa mga nakakaalam diyan no, na minsan din akong naging bagger, taga-balot ng ng mga pinamiling grocery. Pero hindi rin natagal, like siguro mga 30 days. I mean, hindi umabot ng isang buwan no, na terminate. I mean, hindi ako na terminate, wala, ako umalis na lang kasi ako na report dahil sa late, ganun lagi. So, I mean, hindi man late. Basta parang tardiness. Tama ba tardiness yung laging late? Anyway, so yung trabaho ko na yon is lagi akong kumbaga magaling ako mag customer service, talagang hinahatid ko sa car park nila, talagang hindi ko sila kumbaga yan, umuwi na si Little Digong, so ko siya, kumbaga hinahatid ko talaga yung mga grocery ng customer sa kanilang mga sasakyan no, sa kanilang mga compartment, hindi ko na sila pinapabuhat. So ang mga customer talagang sinasabi na, oy sir, I appreciate your help, parang ganon. So para sa akin kasi pag sinabing appreciate, enough na yung word, pero ang ginagawa ng mga customer, appreciate your help, tapos may sabay abot ng 20, 50, di ba? Tip pala yun. So di ba yun yung gagawin natin sa serbisyo, kasi si Tatay Digong trabaho niya yun as president, as mayor, na iserve ang country, iserve ang kanyang community, which is yun naman talaga ang pinaka-scope, pinaka-trabaho ng public officials. Pero sa kanyang term, sa kanyang ginagawa niya yon hindi dahil para ma-impress ang mga tao. Ginagawa niya kasi yun talaga ang tama. Yun yung dapat, yun ang kailangan. At yun ang pinakarason bakit siya nagpahalal. So tayo naman bilang ganti, syempre magpapasalamat tayo, di ba? So in some point, happy naman siya na marinig sa mga tao talaga na nag-thank you tayo, di ba, sa kanya. And itong huli ngayon, itong pangyayari sa kanyang pamilya, so isa to sa makikita nila kahit paano, hindi natin hahayaan na dumating sa punto na itong pamilyang Duterte alam yung parang magsisisi sila na ba yan,
pagkatapos aming sinakripisyo lahat-lahat, pati ang aming buhay, kaligtasan, lahat-lahat na lang, no? But still wala man lang kami nakuhang response or tulong o tawag doon, parang backup, no, sa mga Pilipino. So pinabayaan kami. So hindi ganon ang nangyari ngayon, no. Pinadama natin sa kanya, no, in any kinds. Ang mga OFW nagbibigay ng pera, namimigay ng sa pamamagitan ng mga vlogger, di ba? Tapos pinabili ng mga pagkain, mga tubig at kung ano pa. Oh, di ba? So ang mga taga rito, tayo nagvo-volunteer tayo, nagvi-vigil, di ba? Oh, ano pa? Basta marami tayong ginagawang mga favors na balik sa kanila. Kasi tapos na tayong sinervisyohan, ginawan tayo ng magagandang bagay. Yan palang yun palang seaman's book, 10 years na siya, 'di ba? Yung driver's license, 'di ba? Yung imbes na pabalik-balik ka sa DF every ilang years pa yun dati, wala pang passport. Every 3 years, every 5 years. Oh. So yun yung yun yung mga isa lang yun ha. Isa, dalawa, tatlo lang yun sa napakadaming mga nagawa ni Tatay Digong na policies and mga batas, di ba? Yung yung FOI, para yan sa mga taga mainstream, mainstream media, freedom of expression bill information, freedom of information. Ano pa ba meron siyang ginawa? Marami, di ba? Build project, di ba? Yung mga flagship projects. Sa totoo lang, ito mga taga Legazpi Bicol, na sobrang sayaw nila kasi nagkaroon sila napakagandang airport, international airport, ha, ang ganda. Taga Sorsogon, meron silang Coliseum, world class, meron silang coastal road. Na kahit pa sabihin, sabagay, sige, wala natin i-critic, hindi naman yung gawa ni Tatay Digong, like parang collaboration siya ni City Mayor and sa time daw ni Pinoy. Not sure, pero di na yung mahalaga. Ang importante kay Tatay Digong meron, no? I-credit man sa kanya o hindi, wala siyang pake. Anyway, ano pa ba yung mga project ni Tatay Digong, no? Mga batas talaga na nagagawa niya, napakadami. So nung time na yon, ang daming mga nagawang mga daan, mga provincial roads, mga regional roads, highways, no, na hindi talaga nakukurakot ng mga congressman kasi hindi na nga pinapadaan sa kanilang opisina yung budget. Kumbaga rekta na sa developer slash sa contractor. So yun lang yung dito update. Ang dami ko na sinabi, basta pinapaabot ko lang ho sa inyo mga hagala, lalo sa mga taga OFW na nangungumusta ngayon sa Davao City, dito sa bahay particular, no, sa labas ng bahay ni Tatay Digong, kung meron pa rin bang nagbabantay after na tapos yung big event sa kanyang birthday nung March 30. So the answer is yes, meron pa rin. Dito pa rin, present pa rin yung natin, mga kababayan, mga kapwa Davawinyo, dito nagbabantay. So ito yung volunteer lawyer area. Ito yung ating mga may natutulog dyan sa likodan, stand din ni Tatay Digong. So andyan yung parang may TV seats, no, pwede manood ng mga palabas, pero this time parang naka-off na siya. Ayan. Vloggers, yan, Mindanao. Ayan. Tapos doon sa unahan, checkpoint area. Tapos dito naman na area is mga kapihan. Ayan, mga lamisa kung saan nakalagay mga kape, biscuits at kung ano pa. So that would be all. Thank you for watching. So basta tayo dito, tuloy-tuloy yung natin pag-vlog. Yung mga vlogger na regular dito ngayon parang nag-rest di yata sila, no? So deserve din nila siguro mamahinga, matulog. Kaya okay lang yan, no? Absent muna sila paminsan-minsan. So siguro na okay na to, no, na update. Sana ay nagustuhan ho ninyo. Maraming thank you sa panonood at ingat ho kayo dyan lahat,